po mga kababayan nun, sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is August 12, 2026 at tayo ngayon nagpapunta. Dito yan sa may the Viceroy Tower. Dito yan sa may Florence Way, Venice Grand Canal. Dito yan sa may Western Bikutan Taguig. At dadalhin po natin sa may SM City North Edge sa Dablac. Sa may bagong pag-asa, Diliman, Quezon City po yan. Okay. So magbabalik po tayo mamayang konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Sariyo ba kayo dun sa mga confidential operations po na OVP? For example, We-base lang po our audit dun sa liquidation documents sa base. so in short, just answer the question ka. Sariyo ba kayo sa confidential operations na Your OVP? Honor, they base Wala akong answer ho, Your Honor. answer, It Gauda. is not. Um, Yes, like, po, the no, document. Eileen, just answer it. Hindi kayo kasama, di ba? Hindi po. Base lang po kami sa documents. Good morning. Good afternoon po. Good morning. po, Your Honor. Sorry. It's called 16, Your Honor. Ma'am Magic. Your Honor, okay lang po ako. I can Thank you for continue. pointing that out, Counsel. Okay, kasi po, My colleagues have been Your Honor, may we know if the cross-examination will take another 2 hours, 3 hours? More likely, Your Honor, Let's see, if we cannot compel, neither can we force or pressure counsel to limit her cross-examination. She has enough leeway to test the credibility of the witness. We shall take a lunch break and shall resume at 1 p.m. with the cross-examination of Sailin. Thereafter, the interventions of the senator judges. The first to register is Senator Judge Padilla. Thereafter, Senator Judge Ontiveros. Kindly take note of the sequence. Trial is we are on recess until 1 o'clock. Number 1. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DCMM special coverage. Oras at isenyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. DCMM. Ako taos-pusong nakikiusap na sa mga tao. Sana naman, huwag lang magtapon ng mga basura sa pagkilo, sa creek, sa kalsada na maligtapunan. Kailangan natutunaw tayo ng disiplina. Hanggat dito tayo natututo, balik-balik na yung problema natin. Meron pa talagang mga baha sa kanilang mga eskwela. Ang gagawin nga po ng mga teachers, mag-iilimat pa, no? Para maging maayos yung pagbabalik ng mga estudyante natin. Yung batawa, hinayaan na lang niya, wala siyang inisyon, na ito ay business na ibig sabihin, patay na yung 30-day PRO. So, ang ibig sabihin nun, balis na doon yung ating status na
affected 976 hectares, meaning to say, it will not pose significant effect doon sa presyo niya dahil napakaliit lang na bahagi, only 4,000 metric tons. Kumpara natin sa average natin in a year, Limang bahay na abok sa sunog sa Malate, Maynila kanina madaling araw. Sala sa mga pananim ng mga nagdaang bagyo at ng habagat, halos nasa 200 milyong piso na. Pamahalaan, mamimigay ng mga bindi at kapaba sa mga apektadong magsasaka. President A. Laban kay Vice President Duterte, maaari mo nang isabay sa kanyang impeachment trial ayon sa ilang legal expert. 25 pesos na umito sa sahod sa National Capital Region, posibleng may patatag ulit kung mag-e-expire ang TRO ng Korte sa Pasig. Dalawang partidor itinurong nagsumite ng listahan ng mga proyekto sa DPWH noong 2025. At libreng Pinoy microdramas tampok sa iWatch Vertical Series. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez. At ako naman po si Liza Aquino. At ang detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, aabot sa 150 bahay ang naabo sa sunog na sumiklab sa residential area sa Malate, Maynila kaninang madaling araw. Tinatayang 200 pamilya o mahigit 600 individual ang apektado na pansamantalang nasa gilid ng kalsada. Sinasabi nagsimula ang sunog sa ika-4 na palapag ng paupaang bahay. Mabilis naman ang kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay habang pahirapan din sa pag-apula dahil malayo ang mga fire hydrant at mahina rin ang pressure ng tubig. Naapula ang sunog makalipas ang halos 4 na oras. Inihahanda na ng barangay ang pansamantalang matutuluyan ng mga nasunugan kasabay ng panawagan tulong sa mga apektado. Wala naman nasaktan o nasawi sa insidente. Arestado ang 42 anyos na delivery rider na nag-hold up sa isang burger stand sa barangay Cristong Hari sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City. Sa investigasyon, bumili umano ng pagkain ang suspect saka nagdeklara ng hold up nang iaabot na sa kanya ang order. Tinutukan pa umano ng baril ang biktima saka nilimas ang mahigit 5,000 pisong kita ng burger stand. Nanlumo ang biktima dahil ibabawas sa kanyang sweldo ang natangay na kita. Naaresto ang suspect sa follow-up operation ng pulisya habang nasa birthday ng kamag-anak sa San Jose del Monte, Bulacan. Samantala sa Caloocan City naman, nasa litihan ng cellphone ang delivery rider ng kainan at sinasabing ilang sandali munang nagmanman ang suspect bago nagpanggap din na customer. Tinangay ng lalaki ang naka-charge ng cellphone na nagkakahalaga umano ng 10,000 piso at saka agad tumakas gamit ang kanyang bisikleta. Naniniwala ang Metropolitan Manila Development Authority na problema lang at hindi pa maituturing na krisis ang isyu ng basura sa Metro Manila. Ito'y kasunod ng pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon na may tuturing na ito bilang garbage crisis matapos makakolekta ng toneladas basurang itanod, partikular sa Parañaque at Pasay City matapos ang pananalasa ng mga nagdaang bagyo at habagat. Pero sa panayam sa DZMM, iginit ni
MMDA Chairman Attorney Romando Artes. Hindi pa ito matatawag na krisis sa basura, lalo hindi naman lahat ng basura ay galing sa Metro Manila, kundi napadpad lang. Plano naman ng ahensya, katuwang ang Metro Manila Council na taasan ng multa mula 500 pesos hanggang 5,000 pesos para sa mga hindi susunod sa tamang pagtatapon ng basura. Patuloy rin ang investigasyon sa pinanggalingan ng mga basura na posible rin umanong galing sa ibang bansa. Well, I don't want to categorize it as a crisis. I like to think na may problema. Garbage as to where it exactly came from. We're still investigating. Sa pinakahuling tala ng Parañaque LGU, umabot na sa 300 metric tons o katumbas ng 45 truck ang kanilang nahakot na basura at posibleng tumagal pa ng 2 hanggang 3 oras ang operasyon kung patuloy na bubuti ang panahon. Kaya mulit pakiusap ng lokal na pamahalaan sa Puso nakikiusap ka sa mga tao. Sana naman, huwag na magtapon ng mga basura sa patilo, sa kalsada na maliit na tagal, lalo ang pagpapagpapag sa sila. May problema rin. Junior, sa mga panakalang natin sa balikan natin ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian. Laisa para kay Pangulong Ferdinand walang kaysay ang pagpapataw ng mas mahal na multa. Kung wala ang maayos na pagpapatuloy ng basura ang publiko. Ayon sa Pangulo, alam naman ng taong bayan na mayroon talagang mga pulisya at multa sa ito ng pagtatapon ng basura. Pero, kailangan ng bigyan ng tamang pasilidad ang publiko kung saan sila maaaring magtapon ng basura para hindi basta-basta nagtatapon kung saan-saan. Dagdag ni Pangulong Marcos, pisikal at malaking problema kinakarap ng bansa sa pananasiwa ng mga basura at dapat na itong maaksyonan sa lalong madaling panahon. Ito umaga, nag-inspeksyon na ng Pangulo ang pag-aakot sa mga basurang ginanod sa bahagi ng Manila Bay sa Pasay City na maaaring bunga umano nang di agad pag-operate sa Jok sa pumping station sa mga nakalipas na taon. Mula kahapon ay 16 na dampak na basura na ang naakot ang DPWH sa lugar at patuloy ang paglilinis ngayong araw. Not useful to find people who are not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. Yeah, it's certainly the point. The responsibility comes to you, it does to me. So yes, I'm going to call it a job to the crisis, but that is the problem. Sir, At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, TVMM. Maraming salamat, Christian Yosores. Umalo na sa 197 milyon pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Sinabi sa DZMM ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na pinakalapuruhan ng mga palayan, partikular sa Central Luzon, na sinundan ng mga taniman ng gulay at iba pang high-value crops. Sa huling tala ng DA, aabot sa 6,700 hectares ang mga napinsalang palayan. Dagdag ni Asek de Mesa, malaking bahagi nito ang pwede pang maisalba, kaya walang inaasahang taas presyo sa bigas. Pero asahan na anyang pagmamahal ang presyo ng gulay. Totally targeted 976 hectares, meaning to say it will not pose significant effect to sa presyuhan dahil napakaliit lang na bahagi, only 4,000 metric tons. Kumpara natin sa average natin in a year, that's about 20 million metric tons. So, pagdating naman sa gulay, posibleng magkaroon ito ng konting epekto sa presyuhan. Samantala, nakahanda na rin ang paunang tulong ng kagawaran, kabilang ang mga binhi at pataba para agad makabangon ang mga apektadong magsasaka. May insurance coverage din at alok na survival at recovery loan package bilang pandagdag puhunan. Ng Joknak, hindi naman ni Jokno na may panahon pa ang administrasyon pagkakagatan lamang ang national budget at ang pagkakita ng pera ng bayan ay dapat iyakin na tama. Samantala, bahagi ng Espanya Boulevard, malapit sa may tango ng Derma, ay masilang paglas ang nararanasan at tangkula namang naisalang mga pagbaha sa bahagi ito ng Sampalong at ng ilang ay ilan. Ako si Balikan, ng GMA, sa radyo, hindi naman, balikan po. Salamat,
Manny Varga, samantala ilang kabataan sa Magsaysay Park sa Davao City nasa kustodiya ng mga pulis makaraang magkagulo dahil sa agawan sa bisikleta. Report mula kay King Pandya ng Super Radyo Davao. King? Ipinalalim na sa kustodiya ng otoridad ang isang minor matapos magkagulo sa Manila Playground sa Magsaysay Park, Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, ilalim na sa reporting at suspend na nilang proseso ang mga kabataan kung saan dalawa sa kanila ang inendoro sa barangay Para sa karagdagang intervention. Mapasilig na nag-investigasyon ng pulisya, nagagawa ng mga ang ilan sa mga minor de edad kaya nagtawag ng kagrupo ang isang panig na dahilan nagkaguluhan sa lugar. Sa kanila dito mabilis na mga otoridad ng insidente lalo na sa maraming proseso ng pulis at iba pang force supply sa lugar lalo na nasa loob ng parke ang Karayawan Cultural Feeding dahil sa mga atraksyon na yung Karayawan Festival. Ako si King Pandya, Jeremy Supera de Davao at mula sa Jeremy Supera de Davao. Balita ito. Dako naman tayo kay June Bandabulo ng Super Radyo Palawan, paglalayag ng maliliit na bangka sa iba't ibang bahagi ng Palawan nananatiling suspendido dahil sa habaga. June? Ito ang paglalayag ng mga maliliit na bangka sa iba't ibang bahagi ng Palawan dahil sa mga lakas na hangin at malaking alon sulit ng habagat o Southwest Luzon. Kabilang sa mga naglabas ng Sea Travel Advisories, ang mga coastal station na nakakasama sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Nagpatupanda ng suspension ng Coast Guard ng Northern Palawan para sa mga maliliit na bangka at cruise boats sa Isidro at ilang bahagi ng Taytay. Sa Coron, kansilado pa rin ang escapade tour at suspendido ang paglalayag ng maliliit na pagdagat at tungo ng Ginabakan, Suyon at Busuanga. Sa Puyo, Magsaysay, Agutay at Ikayan City naman, pinagbabawal ang paglalayag ng mga sasakyan pagdagat na may tatlong gross tonnage pababa. Nagpatupad din ang suspension ang Philippine Coast Guard huwag opisyasa sa mga bangkang may tatlong gross tonnage pababa sa mga lugar na barangay Tagumpayan, Inagawan at Makarangkasa. Pwede man, inahihinsulitan ang short distance trip sa Sabang, Puerto Bay at Monterey depende sa kondisyon ng karagatan at pagsunod sa mga itinaksang safety protocols. Ako si Junton sa kulo ng GMA Super Radio Palawan at ulat para sa GMA Super Radio DCWD. Tulisang totoo. Salamat June Bandabulo. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos ininspeksyon ang paglilinis ng mga inanod na basura sa Jokno Pumping Station sa Pasay City. Ivan Mayrina ng GMA News sa detalye. Ivan? Magandang hapon, Tony. 5 truck ng basura ang nahamon mula sa Manila Bay tapos nagbuwag sa Boulevard sa Pasay City. Na nakalipas ay kapag lamang yan at sila wala pa rin magpak na basura nito. Dahil crisis po ito ilarawan, ibigay sa Secretary Dizon at paglaman naman yata ito ang pag-ibig. Sabing seryoso problema, ayon naman sa Ulong Bongbong Marcos dahil kita-kita naman daw kung gaano kalala ang tapak ng basura. Narito ang Pangulo kanina sa Pasay para inspeksyonin ang nagpapatuloy na paglilinis sa mga inanod na basura nito. Tulong-tulong na ang kawalin ng DPWH sa pamamahalaan at ng Davao City. Ayon sa Pangulo, at sa bumabara ng basurang tulad nito, ang isa sa mga nakapagpapala na ng baha na magbumabara sa mga pumping station. Agarang solusyon itong paglilinis ng basura na tuloy-tuloy lang daw na gagawin ng pamahalaan pero kung matatagalan ang waste to energy o yung pagproseso ng basura para maging enerhiya tulad ng ginagawa sa ibang mga bansa ang pagtatanggalang solusyon ayon sa Pangulo. Hindi naman sangayon ng Pangulo sa ngayon kung paano magkakataw ng pagpapasita sa mga walang pakundangan at tatapos ng basura ano kung wala pang malinaw na sistema ng garbage collection. Baka naman daw kasi wala rin matatunan ng ilan kaya kung saan sa kanila nagtatapos. Iba nila ng GMA News sa Gubat para sa Super Radio Ikaw. Thank you, Ivan Mayrina. Vice President Sara Duterte, papaliit na umanong mundo kasunod ng reklamong grave threat na inihain laban sa kanya ayon sa isang House Prosecutor. Ang detalye niyan mula kay Isa Bendaño Umali. Isa? Mapaliit na ang mundo ng pangalawang Pangulo. Yan nga yung naging tubo ni House Prosecutor at People's Party Representative Terry Don kaugnay ng pagsampa ng Department of Justice o DOJ sa korte ng grave threat laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon si Don, may aktual na pagbabanta na ginawa si Vice President Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya ang kahanaan niya na sabay-sabay ng ikakasa ang lahat mula sa mga kaso at ang impeachment laban sa vice presidente. Naniniwala si
na walang epekto ang naturang reklamo sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Duterte. Paliwanag niya, yung aspetong kriminal kasi ay sa korte naman talaga sinasampa at tinatalakay, habang yung alegasyong betrayal of public trust, maling paggamit ng confidential funds at ibabasa ng salang sa impeachment court. Sumaligid sa natin initinido na dapat harapin at sagutin ng vice-presidente ang reklamo at iba pang mga parata laban sa kanya. Ako di sa Rendayo Malik, ng GMT, sa Radio DCWD, Balitang Muto. Oras muna natin, 7 minuto. Bago magkalauna, labanan ng fake news, dapat totoo. GMA, Super Radio, DCWD, Balita Totoo. Upang labanan ang pagdami ng mga illegal na online gaming sites, inilunsad ng PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website na naglalaman ng listahan ng mga lehitimong gaming providers. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, layunin ng bagong platform na magbigay ng malinaw at mapagkakatiwalaang gabay para sa mga manlalaro at publiko, lalo na ngayon dumarami ang mga peking online gaming platform. Magtungo sa www.pagcor.ph/PAGCOR-guarantee para sa listahan ng mga lehitimong platform na nasa ilalim ng regulasyon ng PAGCOR. Paalala ni Tenco, ang mga illegal online gaming sites ay nagdudulot ng panganib at sumisira sa tiwala ng publiko, dahilan para mawala ng malaking kita ang gobyerno. Malaman na ba ang maningin? Mga myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry. Ako po si Ana, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap ako makakita sa malayo at tagapan po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na pagising ko sa umaga. Ang iBerry, mabibili sa Gregory Drugs, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong bodega. Subukan ng iBerry Go sa may 10 mg lutein. Available sa bodegang malapit sa inyo. Mas pinalakas, mas pinalawak na pagbibigay ng kaalaman ang kalusugan. Hiling Galing with Doc E. Tuwing Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga, kasama si Doc Emil Calvario. Mapapanood sa GTV. Mapapakinggan din ang Hiling Galing with Doc E. sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hiling Galing with Doc E. Nationwide na sa GTV, DZWB at Super Radio. Pakinggan ngayong Webes sa Supas. Ganun ba talagang tingin mo sa akin? Ha? Na pinabayaan ko yung anak natin? Oo! Siguro nung una hindi ako handa. Pero habang tumatagal sa tiyan ko yung bata, unti ko na rin siyang minahal. Kaya huwag mong sabihin kung pinabayaan ko yung anak natin, ha?
nagpapatuloy po ang the Vice President on trial, the DZEE special coverage. At kasalukuyan nga po na naka-recess ang o naka-lunch break ang impeachment court. Pero ilang sandali na lamang po, alam na po ng tanghali na asahang magbabalik ang pagdinig. Nakuhaan muna natin ni Isa Ventano umali sa impeachment trial. Hello, Isa. So, ni ilang minuto na lamang ay magre-resume na itong day 15 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil tama ka naka-lunch break sila ngayon pero alauna ng hapon ay muli silang magpapatuloy sa paglilibis. Inaasahan kapag natapos na yung cross-examination at yung wala ng rigorous examination na simulan na yung interjection o yung pagtatanong ng Senator Judges kay Commission of Audit Intelligence and Confidential Fund Audit Office o COA State Auditor sa Linden Campo. Unang pagtatanong, Senator Judge Senator Rodina Padilla sa interjection. Kaya nagkaroon o napapatuloy itong lunch break press briefing ng House Prosecution at ito nagtanong kung naging controversial ba yung paraan ng pagtatanong ni Counsel for the Respondent Attorney Christine Ferrer. Ang sagot naman ni House Chief Spokesperson Sir Alonso at yung high standard na inaasahan mula sa defense at si Vice President Sara Duterte. Nag-intervene niya ang presiding officer ng Senator Santos Escudero dahil argumentative o nakikipagtalo na ang defense lawyer at misleading at pangulit-ulit na yung mga tanong. Ang para kay House Prosecutor Jonathan Flores marahil ay distanse ito o istrategiya ng defense lawyer. Ngunit nakita naman na nakakasabot si Del Campo. Malaki naman yung pilit ng prosecution may counsel for the prosecutors attorney Alora Capulan. Sa tanong naman tungkol sa absence ng ilang senator judge sa impeachment trial, gaya ni ng Senator Flores Segarda at Alan Peter Cayetano, ang sinabi ni House Prosecutor Flores na gusto syempre ng prosecution na president ang senator judges para ma-appreciate nila, mapakinggan yung mga salaysay ng mga testigo at yung mga ilalatan ng mga ebidensya. Habang para kay Adyo, hindi nila pwedeng questionin kung bakit wala ang ibang senator judges. Ngunit, mas maigit pa rin na ang lahat ng senator judges ay nagalaw sa pagiging ng Vice Presidente at sila'y makapagpasya batay sa mga personal nilang nakita at narinig sa impeachment trial araw. And so, Ano naging punto ng pagtatalo kanina ni na Attorney Capulan at Attorney Ferrer? Kung allowed ba ang misleading o leading questions? Ano ba sinasabi ng puso ng impeachment court? actually, mayroong tweet at saka post si Attorney Amado Virgila Ligutan, isa sa mga counsel for the prosecutors ng impeachment trial. At ito babasahin ko yung kanyang tweet para mas makitang din ang ating mga kababayan ano nga ba yung nararapat na gawin sa ganitong mga paglilitis. So ito hinaharap ko. Ito, a principle, all lawyers and law students know by heart. Misleading questions are not allowed even on cross-examination. Yan yung post ni Attorney Amado Virgila Ligutan, ang isa nga sa mga counsel for the prosecutor. So, pero sabi niya, sa press conference kanya ng prosecutor, maaari nga discussion yun, di ba? Or strategy, o alam defense lawyers ng presidente, yung ganung paraan ng pagtatanong. Pero sabi nga ng mga members ng House Prosecution Team, very attentive si Attorney Lorna Capulan. Di ba talagang kapag meron siyang nakita ay mag-object siya o kaya meron siyang manifest at ay hindi pa patalo. Yun yung strategy din ng prosecution, di ba? pwede. Oo. Kanya-kanya mo discount yan Tony. So tingin mo ba yung pagtatalo ni na Attorney Capulan at Attorney Ferrer ay indication kaya na mas nagiging aggressive na itong depensa habang lumalalim po ang presentation ng prosecution? Alam mo, sabi nga dito, narito kami sa isang room sa Senado, no? Yan yung nagiging kaabang-abang di ba? Kung saano talagang ipagtatanggol ng defense team, yung kanilang kliyente, si Vice President Sara Duterte, at kung ano naman yung mga argumento ng House Constitutional Team. Pagkaman, parang ang nangyari kanina, nakita natin yung pagtatalo or tension sa pagitan ng abogado versus abogado. Pero ang pinaka-importante talaga dito, Tony, yung mga ilalahad nung testigo, di ba? Si State Auditor Del Campo sa Del Campo, yun. Nung nag-break kanina, nung nag-declare ng lunch break itong si presiding officer Jimmy Escudero, kamusta sina
Attorney Kapunan at si Attorney Perez. Nakita mo ba na naglapit, kamay? Hindi ko sila nakita kasi umattend ako ng press conference ng House Prosecution Team. Pero nga, kabilang sa mga natanong sa kanila, ito ang napansin nila or na-observe nila sa first part ng daily scene ng impeachment trial sa pagitan nga ni Attorney Lorna Kapunan at Attorney Christine Perez. Attorney, ito 1:03 ng hapon at ito nag-resume na itong daily scene ng impeachment trial. Natin makakapuso. You may proceed, ma'am, with your Paglalaba at dishwash. Kalusot. Can I have a few minutes of patience, Your Honor? A few minutes out. A few minutes of patience. Yes, ma'am, you may. Actually, Your Honor, would like to ask this court to not allow side comments like I was about to spank her, I was about to lecture her, kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom. Because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman din natin yung kapwa natin na lawyers. Halimbawa, kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Kapunan, maybe she has 4 years of experience, she has 48 years, I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, Your Honor, and that was captured by the media po. So, that is our request, Your Honor, just remind the council not to make those kinds of remarks. Thank you. Attorney Kapunan already, although you are correct, it was already heard since we're on TV, Attorney Kapunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly. Yes, Your Honor. In fact, I hope it was also part of the records that I promised to be. Thank you po. Yes. Thank you, Your Honor. Thank you to both parties. So, can you continue, Attorney Christine? Yes, Your Honor. Kindly do so, ma'am. You may proceed when you're ready. Ms. Eileen, kindly answer the cross-examination questions of Attorney Christine. Yes, po, Your Honor. So, hello, good afternoon po. Okay, I hope you're fine. Okay ka pa naman, no? So, let's go to the liquidation of confidential funds. That is under section 6.2.3 of the JC. Yes, I will ask my counsel to give you a copy of the JC. Assisting counsel may approach. Assisting counsel for the prosecutors may likewise approach to view the documents. Can you permit the JC under 6.2.3? Okay. Under that provision, that provision enumerates the liquidation documents that should be submitted to the right? Okay. First is liquidation report, correct? Next, certified copy of the check and pay receipt or disbursement voucher of the cash advance drawn for the CFA liquidated, signed and or approved by the head of office with certification by the agency accountant, stamped and printed on the deed. Is that correct? Opo, tama po. Okay. And number 3, documentary evidence of payment and certification from the HOA. There is a format for that under Annex B of the JC, correct? Opo, tama po. Then physical and financial plan. Opo, tama po. And then certified copy of accomplishment report and its proof of submission to the office of the President, the Senate, President, and House Speaker. Is that correct? Opo, tama. And then copy of the letter of the DC and supporting documents pertaining to the cash advance being liquidated. Tapos yan ay may receiving copy ng COA audit team leader. Opo, tama po. Okay. So, lahat naman po yan, no, based sa inyong audit, nasubmit po yan ng Office of the Vice President for the 4th quarter of 2022 as well as the 1st to 3rd quarters of 2023. Opo.
din po yan when it comes to the liquidation of confidential funds of the DepEd for the first to third quarter of 2023. Opo, okay. Thank you po. So, precisely nga yun po nung nagkama po kayo ng audit findings ninyo in the form of the notices of disallowance. Opo, doon na po ako pumasok sa notices of disallowance. Okay, so, can we go back to the second entity? Ralph, can you give a copy to the witness? That is dated March 1, 2026. 31, Your Honor, and corrected. March 31, 2026. Okay, we have that copy already. Let's go to paragraph 2. Citing paragraph 2, it says there, based on the results of our evaluation, with due consideration to subsequent information given under oath during the hearings of the Committee on Good Government and Public Accountability of the House of Representatives, the amount of 375 million is hereby disallowed in audit. Nakita niyo ba yan? Opo, tama. So, I'm just curious, thinking, isn't it that the audit of confidential expenses be based on the liquidation documents submitted by the agency? Pwede din po kami mag-rely sa available information po. Mag-rely sa available information. Yes po. And yung information po na ito is galing dun sa Committee on Good Government and Public Accountability. Yes, I just cited that. I'll propound questions later. But, nakalagay ho ba sa DEC na pwede kayong mag-rely specifically dun sa committee hearing na ginawa ng CGPA, the Committee on Good Government and Public Accountability? Pwede po siyang pumasok dun sa 6.2.3.7 na documents were necessary for the audit. Dun po siya papasok. Doon siya papasok sa other supporting documents. Opo, kasi parang additional information po. Okay. But isn't that hearing? Wala namang, ano ba yung documents na nanggagaling doon from, anyway, I'll withdraw my question. Pero, naalala mo yung testify dito si Wamil? Si auditor, co-auditor Wamil? Naalala mo, the day before you testify. Opo, nag-testify po siya. Pero ano po yung... Okay, okay. I'm about to answer the question. So, noong August 5, 2026, nag-testify Attorney Wamil, and he was asked by the good Senator Tulfo. And the good senator said, nasa ano po yung journal, but I'm saying every agency na meron pong intel or confidential funds, they have to undergo audit periodically or random lang. Dahil marami po tayong ahensya ng gobyerno na may intelligence confidential fund na hindi naman dapat. And Attorney Wamil said, ang audit po namin ay based sa liquidation documents na sinabit po nila. So, would you agree with me that the CSN that form part of the CGPA hearing were not part of the liquidation documents that were submitted by the OVP? Hindi po siya naging part ng submission, pero... Okay lang, okay. I have to, okay na yun. No? You can answer me with yes or no. No? So, hindi mo part of the liquidation documents ng OVP. Your Honor, this question is misleading. This witness never testified. That it is part of the submissions or documents submitted by the OVP or DepEd by way of liquidation of confidential funds. I think Council is quoting paragraph 2 of the notice of disqualification that they took into account based on the results of with due consideration, they took into consideration the Committee on Good Government and Public Accountability report. Witness may answer. Thank you, Your Honor. Pwede pong pakiulit yung tanong.
Sige, agree ho ba kayo na yung mga transcript of stenographic notes doon sa CGCP hearing, Committee on Good Government and Public Accountability, hindi po kasama doon sa liquidation documents na sinabit po ng OVP, Office of the Vice President, Hindi po kasama sa submission. Okay, salamat po. Hindi din po kasama doon sa sinabit na liquidation documents po ng DepEd. Hindi po. Okay, thank you. Let's go back to the notice of disallowance. Okay, can we go to the opening statement? We have audited, submitted liquidation report. Nakita niyo yan? Okay, so that opening statement says we have audited the submitted liquidation report and its supporting documents for the cash advances of confidential funds of the OVP for the period February 6 to 30 of the calendar year 2023 as detailed below. I am reading it right? Okay. So, based dito, no? So, yung audit ninyo are based lang doon sa submitted document. Opo, hindi po dun sa submitted doc. Thank you. Now, kung po tayo sa NC, no? May nakalagay that you can go over ho, no? May nakalagay ho ba na word yan na misuse of funds? Ground po ba yun ng disallowance to go over the NC? Wala po dito yung word na misuse, pero Yeah, I'll ask you later, no? If I have questions on that. No? Okay, thank you. How about the word corruption? Mayroon mo ba? based po dito sa wordings ng ND, walang nakalagay po. Wala. Okay. How about misappropriation? May nakalagay ho ba dyan? Yung mismong word po na yun, wala rito, pero Okay. Yun lang ho yung tanong ko. Can we just answer the question, Ms. Elisa? Do you move forward, Custer? Ano na po yung tanong? okay po. The opposing counsel will have her chance to redirect. Okay. So, doon tayo sa acknowledgement receipt, no? Earlier testified that you reviewed the acknowledgement receipt, okay, which form part of the liquidation document ng OVP at saka ng DepEd. Opo, tama. In fact, nag-come up kayo ng summary. Yes po, during my evaluation, tinabulate ko po yung acknowledgement. Okay, and you have reviewed 1,823 ARs for the OVP. Tama ba yung number na yun? Ang pagkakatanda ko po is hindi ko makakal yung total, pero More or less, 519 sa first, 530 and 774 sa grade 1. The court will confirm 1,823 as manifested by the counsel for the panel of prosecutors. Okay, and for the DepEd is 1,824. Opo, tama po. Okay, for a total of 3,647 ARs. Yes po, for the 2023 po ng both Yes, OVP and DepEd. That is, I'm about to ask that, no? That pertains to the first 3 quarters of those 2 agencies. Correct? Opo, tama po. Now, of course, in identifying the ARs, kahapon, no, you provided schedules. Yung tabulation. Okay. po. We will be showing the schedules, Your Honor, to the When you say schedule, counsel, you mean the summaries, Your Honor, that they provided to us with the yesterday. date, They're not schedules, Your Honor. Or summaries, I stand corrected. tables, and Tabulations, Your Honor. Yes, Yes. tables and summaries. Just to clarify, Honorable Yes, Presiding Attorney Kapuran. the documents presented by this witness are of 2 natures. One is a tabulation, which is marked, and the other is a summary. The summary of the tabulations, Your Honor, Marked as separately dash one. marked. -1, -2, -1.
So what is counsel referring to? The summary? The summary? I will be confronting the witness at the Proceed, counsel. Thank you, Your Honor. So, you have identified with the open court the summary and tabulation. Okay, for the first quarter, that's February 1 to March 30, 2023. Can you peruse this? This was marked as Exhibit C-1-33 of the prosecution. That's the tabulation for the first quarter. Is that the tabulation that you made for the first quarter of 2023? Opo, ito yung tabulation for the first quarter of 2023 ng DepEd. Okay, thank you. So, in this tabulation, you provided the date, the document, the particulars, and the amount. Opo, tama. But you did not provide the place of payment. Wala pong, ang nilagay ko lang po Hanggang dito lang. Okay. Importante ba yung place of payment sa findings ng COA EXPAO? Hindi po namin isinama yun sa findings po namin. Okay, hindi na niya sinama sa findings ninyo, such that kung may disbursement on the same date and they occurred in different places, hindi na-covered yun ng findings ng COA EXPAO. Because we presume regularity po dahil dun sa certification certification under oath ng SDO that it was for confidential operation and it is necessary and for legal purposes. Okay, thank you. Kaya ba? I'm showing you another set of, Ayan. do you call it summary or schedule? Tabulation. This was marked as your Exhibit C-1-32. Opo, tama po. This tabulation pertains to you're the one who This one po, for OBP for the third quarter of 2020. Okay. Ayan, na-drop na natin siya. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Lugar na Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala po. At tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod. Yung mga acknowledgement report Namasyon. po kasi sa OBP, walang nakalagay na. Paalam po. Excuse me po. Yeah, I'm asking her, Your Honor, concerning na wala dito nakalagay na place of payment. Opo, wala po. Okay, wala nakalagay. Okay, thank you. And I'll go back to this document, no? Wala din siyang perma at pangalan mo. Kasi po, working paper ko lang. Working paper mo to, okay? Wala din siyang heading. Opo, hindi na po nailagay dito. Hindi na nilagay. Hindi ka nalilito. Kasi po yung date po is pertaining to the whole quarter. Alright. After answer, move on, counsel. Your Honor, please stand on. Counsel is answering for the witness. I was asking for the signature. Your Honor, please. Attorney Lorna, it's okay. Asked and answered, counsel. Move on. She already answered that it's her working Okay. paper, therefore did not sign it. Okay, Your Honor. Of course, ito rin, no? This one is schedule C-1-33